mo man ginawa sa halimbawa kay kuya, ginawa ko po na sabihin ko sa kanya na nagbago ako, alam niya nagbago ako. Subalit sa kanya lang ako mabait. Pagdating sa iba, walang hiya ako. Sa palagay niyo po ba nagbago ako? Hindi po, ano po. Subalit madalas po ganyan nangyayari. Amen po ba yun? Kung saan niya yung gusto, mabait siya. Pero doon hindi siyang gusto, lumalabas yung pagkawalang hiya niya. Buhay po bang Diyos? Kaya mahirap, ano po. Kaya sa pagkakataong ito, yan po ang ating tutuunan ng pansin. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, hindi ka maaaring magsilid ng bagong ilalagay sa isang lumang sisidlan. Amen po ba yon? Kaya, sa pagkakataong ito, yan po ang nais ko pong ibigay sa inyong tema na bagong buhay kay Kristo. Paano at kailan mo nasuri na ikaw ay bagong buhay na kay Kristo? Hindi ako naniniwala na sasabihin nyo na pagdaka na natanggap ko ang banal na espiritu yung nagbago ako. Hindi ako naniniwala doon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po yun, sapagkat may mga test po na ginagawa ang ating Panginoon kung paano mo mapagtatagumpayan yung kaukulang pagbabago na gusto mong tuparin sa sarili mo. Amen po ba yun? Kaya upang higit po nating mabigyan ng kaukulan na lawak at maunawaan po bago ako tumawag ng mga tagasunod, nais ko po ibigay sa inyo si Mami Beth. Alam ko po sa larangan ng karunungan panlupa ay mayroon siya at sa larangan karunungan pang kalangitan ay binahaginan din po siya. Kaya nais ko pong ibigay po muna siya sa inyo upang mapalawak ang kaukulang tema na bagong buhay kay Kristo. Paano at kailan mo nasuri na ikay bagong buhay na kay Kristo? Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat, aming dakilang Ama, sa araw na ito. Salamat, Ama, sa pag-akay na ginawa mo sa bawat isa sa amin, na kung hindi sa kaparaanan mo, wala kami dito. Batid niyo po ang mga dahilan kung bakit sila naririto, naway wag mo silang biguin at umuwi silang puspos ng kagalakan ang kanilang buong pagkatao. Amen. Pagbabago. Ang pagbabago ay hango sa salitang bago. Nilagyan ng panlaping pag. Inulit ang unang pantig ng salitang ugat, pagbabago. Yan po ay isa sa mga hinahanap sa atin ng Panginoon mula sa mga araw na nakilala natin siya. Amen. Sapagkat napaka-useless naman. Nasa araw-araw tayo nandito. Yung iba, linggo-linggo kung makarating dito, sanhi ng layo ng kanilang lugar. In return, may ine-expect sa atin ng Panginoon. At ano po ang expectation ni God sa atin? Makita lang kayong nakaupo dyan, makita lang kayong nakasakay sa sasakyan at sasabihin nyo sa mga tao, sa mga taga-roon sa inyo na pupunta kami sa dambana ng banal na espiritu doon kay Apo Kunching. Sapat na po ba yon? Hindi po. Ang kailangan po, kung tayo man ay nandirito, nag-uubos ng salapi yung iba, nag-uubos ng oras yung karamihan, dapat merong makita sa ating pagbabago. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat kung hindi, mabibigo ang Panginoon sa pag-akay sa atin. Amen? Bakit kayo nagkaroon ng karamdaman? Sa palagay nyo ba, yan ay basta dumatal na lang sa inyo? Meron pong two sides kung bakit tayo nagkaroon ng karamdaman. Ang unang side, dahil sa pang-aabuso mo sa iyong katawan. Amen po ba? Alam mo nang bawal, ginagawa mo pa. Katulad po ng pahayag ng banal na espiritu kahapon ba yun o nung isang araw nang tinanong niya, ano ang karaniwang sakit ng mga sugalero? Ang sabi ninyo, sakit sa bato, sakit sa impeksyon sa ihi, sakit sa sikmura. Sinong may gawa? Tao. Sapagkat alam mo ng mali, ginagawa mo pa, inaabuso mo yung sarili mo. Sino kaya sa atin ang ganun? Na ngayon ay nagkaroon ng karamdaman,
dahil inabuso yung sarili. Kung uminom ng alak, 1 to sawa, hanggang hindi lasing na lasing, hindi lulubay. Pag nagsugal, 1 to sawa, hanggang hindi ubos na ubos, hindi umuuwi. Yan po ay hindi kagustuhan ng Panginoon, kundi kagustuhan ng tao. On the other side, ang isa pang dahilan ng pagkakasakit ng tao, ang tamang salita, hindi po galing sa Diyos Sapagkat ang Diyos, hindi nagbibigay ng karamdaman. Sapagkat mahal tayo ng Diyos ayaw na tayo ay masakitan. Subalit kanyang pinahihintulutang maganap sa atin sapagkat meron siyang layunin. Katulad ni kapatid, sino ang mag-aakala na sa batang edad mo na yan maranasan mo yung ganyang karamdaman? Pinahintulutan lang ni God yan kasi mahal ka niya. Meron siyang gustong mabago sa'yo. Hinanap ka niya at sa pamamagitan ng karamdaman, pinahintulutan sapagkat ang gusto ni God, maging close kayo. Nawa, hindi nasayang yung panahong ikaw ay nandirito. Nararamdaman mo na ba na close na kayo ni God? Sana maramdaman mo. Pag naramdaman mo yon, tagumpay si God sa'yo. Sapagkat hindi nasira ang kanyang layunin sa pag-akay sa'yo. At nang dahil nga sa dalawang kaparaanan, dapat ito ay magkaroon ng magandang bunga. At ang bunga nga na inaasahan ng ating Panginoon ay ang pagbabago. Pagbabago ba sa antas ng buhay? Na dati kang mahirap, naging mayaman ka? Hindi. Much more than that, ang gusto ng Panginoon, merong mabago sa iyong buong pagkatao, higit sa iyong damdamin, sa puso at kaisipan, upang ikaw unti-unti ay makasunod sa liwanag na mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po ako, ang other term po na maibibigay ko sa salitang pagbabago is being born again. Amen po ba yun? Ipinanganak kang muli, hindi physically, kundi pinanganak kang muli sa espiritu. Bakit? Kasi dati, hindi ka nakakasunod sa kalooban niya Alam mo nang mali. Subalit, nang kumatok ang banal na espiritu sa iyong pagkatao at siya'y pinapasok mo, muli kang isinilang. Ang iyong espiritu ay muling isinilang. At sa muling pagsilang, kakaiba na. Sapagkat ikaw ay unti-unti na nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, kaya in return, ang nararamdaman natin, magaan ang ating puso't kalooban. Amen? Na yung dating mahirap sa atin na gawin, hindi na. Sapagkat nakilala na natin siya at ang pagkakilala natin sa Kanya ay nagdulot ng pagtitiwala at paniniwala na anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, kaagapay natin siya at hindi tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po ay madalas ko nang sabihin sa inyo, personally, sa aking sariling buhay. Sinabi ko na po sa inyo na si kapatid na Lucy, favorite line niya to na sinasabi ko na ako ay hambing noon sa isang napakapangit na uod. Ang uod ay mapaminsala, di ba? Ano bang ginagawa ng dahon sa uod? Sinisira. Ganon po ako sa dating buhay. Isa po akong napakapangit na uod na ang sino mang makakakita sa akin, siguro ang gustong gawin, makuha ako sa kinalalagyan ko at tirisin ako para hindi na ako mabuhay. Ganun po. Salamat sa Ama, sa Kanyang kaparaanan, inakay ako na makarating sa banal na lugar na ito. At iyan po yung isang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nang ako'y akayin niya sa banal na lugar na ito. Sa pamamagitan po ng mga aral na aking napakinggan na pinagsumikapan kong isabuhay. Alam niyo po, ang pagbabago, hindi po yan makukuha sa isang ganyan lang.
Eka nga po, hindi makukuha in the flick of a finger. Hindi po. Yan po ay pinamumuhunanan. Kailangang mamuhunan ka para matamo mo yung pagbabago. At doon nga po dumaratal yung tinatawag na mga pagdalisay. Sapagkat sa mga pagdalisay na yan, ito ang magpapakatatag sa iyo upang ikaw ay unti-unting magbago hanggang makita ng Ama na ang anak ko ay karapat-dapat na sa kaharian ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ganun po yung nangyari sa buhay ko. Mula sa isang pangit na uod, pinaganda niya ako. At ako'y isang naging colorful at magandang paro-paro. Nawa, mga kapatid, ganun din ang mangyari sa buhay ninyo. Pangit ka ba sa dati mong buhay? Hambing ka ba sa isang uod na walang may gusto at ang lahat ay nag-i-interest na ikaw ay patayin? Magpakatotoo tayo sa Ama. Ang bawat aral na inilalahad niya, pagsikapan nating isabuhay. Sapagkat ang mga aral ng Panginoon ang magsisilbing liwanag upang makatahak tayo sa tuwid na landasin ng buhay patungo sa Kanya. Alam niyo po, hindi naman kayo karakarake maganda agad eh. Sabi ko nga po, paghihirapan yan eh. Katulad ko po, dumaan po ako sa itsurang mukha akong bruha talaga, na ang mukha ko ang hirap ipinta. Sabi nila, mukha daw akong tigre. Napakatapang daw ng mukha ko, kaya walang gumugusto sa akin. Pag ako'y naglalakad sa koridor ng eskwelahan, napakasakit. Dahil alam na alam mo na yung mga taong makakasalubong mo, iniiwasan ka. Ang sakit po no, na-realize ko po yun nung ako'y nakarating na dito. Nung hindi ko pa siya kilala, feeling proud ako. Kapag ako'y iniiwasan ng tao, feeling proud ako kasi alam ko takot sila sa akin. At ang badya sa akin nun, takot sila kasi I am a person of authority. May autoridad ako. Pero nang ako'y mapunta dito, ibinahagi sa akin ng banal na espiritu sa kanyang mga aral na hindi pala masaya yung ganun damdamin. Na naglalakad ka sa eskwelahan, yung teachers makakasalubong mo sa koridor, kahit kapraso na lang yung dadaanan, biglang mag-a-about face, huwag ka lang makasalubong. Ang sakit sa damdamin. Sapagkat ang masarap, sa isang environment, sa isang organisasyon, maramdaman mo na minamahal ka ng kapwa mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya yan po yung mga unti-unting ginawa sa akin ng Panginoon. Unti-unti, binago niya ang puso ko para matuto akong umunawa sa kapwa ko. Unti-unti, binago niya ang puso ko para matuto akong magmahal ng kapwa ko. Kasi po noon, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang namamayani lang sa akin ay nang nararamdaman ko. Kung masaktan ka sa sasabihin ko, wala akong pakialam sa'yo. Basta nasabi ko na yung gusto ko, wala akong pakialam kung nasaktan ba kita, kung nagdulot ba ako ng lumbay sa'yo. Pero ngayon, sa liwanag ng banal na espiritu na nasumpungan ko sa lugar na ito, careful na po ako sa pagsasalita. Bago po ako magsalita, iniisip ko muna kung yung salitang bibitawan ko, makapagdudulot ba ng galak sa kapwa ko? Hindi ba makakasakit ng damdamin ng kapwa ko? Sapagkat natutunan ko sa aral ng ating Panginoon na hindi lamang ang baril ang nakamamatay. Hindi lamang ang tabak ang nakamamatay. Hindi lamang ang anumang armas ang nakamamatay physically. Ang dila ng tao pumapatay ng kapwa-tao. Amen po ba yun? Paano mo nasabi yan, kapatid na Bet, na ang dila ay pumapatay? Kapatid, pag yung dilang ito ay nagsalita ng isang masakit na salita na nakasakit ng damdamin ng kapwa mo, pinatay mo na ang damdamin ng kapwa mo. Amen po ba yun? Kaya nga po, sa mga magulang, ingat po kayo ng pagsasalita sa mga anak ninyo. Baka akala ninyo pangaral yung binibigay nyo. Pero wala kayong kabatiran, yung palang salitang binibigay nyo, pumatay na sa pagkatao ng anak mo. Anong halimbawa? Kabobo mo naman.
Malayong malayo ka sa ate mo. Ang ate mo pag nag-exam, laging 100. Ikaw, ang uwi mo, laging palakol. Alam niyo po, yung pong salitang binitiwan ninyo sa anak ninyo na yan, hindi po niya malilimutan. At ito po ang magiging sagabal upang siya ay magpunyagi sa kanyang pag-aaral. Amen ba, ma'am? Si ma'am yata ay guidance counselor po iyan. Kaya po sa mga bata, mga magulang, si mother nangaral kahapon sa mga parents sa pag-iingat. Ako naman, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Be very careful sa pagbibigay ng salita sa mga anak ninyo. Sapagkat lahat ng salitang naka-humiliate sa anak ninyo, nakasakit ng damdamin nila hanggang sa tumanda sila, hindi nila malilimutan. Bobo ako, sabi ng mami ko, bobo ako. E de sige, bobo ako. Sabi ng mami ko, tanga ako. E de sige, tanga ako. Pangahawakan na niya yung salitang bobo at tanga. Kaya dapat ang mga salitang binibitawan natin sa kanila ay yung mga salitang makakadagdag upang sila ay magpursige sa kanilang buhay. Sapagkat sabi ko nga, yun ay hindi na malilimutan. Alam nyo, mga magulang, wala kayong kaalaman. Kayo po, nakakatulong kayo sa pagbabago ng anak ninyo. At hindi lamang pagbabago ng anak ninyo, kundi pagbabago ng sarili ninyo, sapagkat natututo na kayong pumili ng mga salita na magbibigay inspirasyon sa inyong kapwa. Kaya po yung dilang ito, nagbago ang dila ko, at sa bawat salita ko, sinisiguro ko na hindi ako makapagdudulot ng pagkakasala o masakit na kahahantungan ng kapwa ko. Kaya nga po, ang sabi nga po kung wala daw pong sasabihing maganda yung dila na to mas mabangga daw po manahimik na lang. Sapagkat kung magbibitaw ka ng salita at makakasakit na ngayong kapwa, nagkasala ka sa Diyos, nagkasala ka sa kapwa mo. Kaya ang sabi nga po ng aral na natutunan ko dito na nagbigay sa akin ng pagbabago, bantayan mo ang dilang ito. Ang dila ay ginawa ng Diyos na walang buto. Amen? Sino sa inyo ang may buto ang dila? Abnormal ang dilang may buto. Bakit ginawang walang buto ang dila natin? Para ang bawat salitang iluluwal nito ay mga salitang malalambot, natitimo, magbibigay ng pangunawa at pagmamahal sa ating kapwa. So sa madaling salita, kung ilalagay ko po sa kapsula yung lahat ng sinabi ko, ang pagbabagong binigay sa akin ng Panginoon, matuto kang umunawa at magmahal ng iyong kapwa. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Mami. Napakalinaw po. Ano po? Napakalinaw. Kung lahat po kayo ay nakinig at hinimay-himay niyo po yung binahagi ni Mami Beth, maaaring kayo ay makapag-i-evaluate na sa inyong mga sarili. Ako ba ay dating ganon? Sino na ako ngayon? Amen po ba yun? At doon po sa sinambit ni Mami Beth, ito po yung ipinapasok sa aking kaisipan na kung paano niyang sinambit ang dila, yung ating mga senses, mayroon pong negative, positive na pwedeng gawin. Yun siguro yung una nating dapat baguhin. Ano po? Kung paano natin napapabuti yung ating paningin na dati ay pangit. Yung pag nakita natin, andun na kaagad yung dumi ng isip na papasok na, ay, bakit kaya siya andun? Alam niyo po, kasalanan po yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa pandinig po, minsan maaari din pong gamitin ng kalaban yung ating tenga para makarinig tayo na maganda pala yung sinabi ng kapwa mo, narinig mo, iba ang pandinig dahil gamit ng kalaban yung tenga mo, iba naman ang inilipat mo. Masama rin po yun. Yung ating mga kamay, saan natin ginagamit? Sabi ni Mami Beth kanina, yung dila. Napakaganda po yung pagpapaliwanag. Yung puso natin, saan natin ginagamit? Mga kapatid, yan po ang kaukulang nasa ng ating Panginoon na sa dating buhay ay hindi rin po namin alam. Subalit dahil nga may isang Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nakasakasama po natin sa ating katawan, yun po ang tuwirang magtuturo upang paano tayong mabago. Sa palagay niyo po ba, bakit si Mami Beth ay nakapagbago?
Ano po sa palagay nyo? Sige nga, sagot nga po, taas nga po kayo ng kamay. Ano ang pinakadahilan? Bakit pag nakakararakay, kaagad nakapagbago siya? Bakit siya nakatanggap? Alam niyo po, isa lang ang sagot ko dun, Mami. Sumuko siya sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung hindi ka susuko, lalo na ang pride mo, ay hindi ka magbabago. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po makakalaya na makagalaw ang banal na Espiritu sa katawan mo kung hindi ka susuko at hindi ka, lalo na ang pride, na taglay ng bawat isa. Amen po ba yun? Bakit po si Mami Beth ang sinampol ko po sa inyo? Sabi nga niya sa dating buhay, direktor. At ang dakong ito ay payak pagmasdan lang ng sinuman. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo para makapagnilay po kayo. Alam niyo po, isa lang yung pumasok sa isip ko na ipinahagi ng Ama. Sapagkat ang tao nga po ay mapanghusga, kaya po dito po siya pinatungo ng ating Panginoon yung mga kapatid po natin na may mga pinagtapusan, may mga pinag-aralan, may mga kakayanan, na tuwirang sumuko sa dakong ito ay kalooban po ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat, alam niyo po ang tao, mapanghusga, no po? Bakit kaya eka sila punta ng punta eka doon kay Apo Kunching? Ano kaya eka ginagawa nila? Subalit salamat sa Ama, dahil sa mga sumuko nating mga kapatid, maging kayong tagasunod. Kung anong taglay nyo, pride nyo, lahat ng sa inyo sinuko nyo sa Diyos, alam nyo po, magiging maganda ang pandama ng sinuman na tumutungo sa dakong ito sapagkat hindi tao ang sinukuan, kundi ang ating Panginoon. Bakit sila nagbago? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, tatawag po ako sa taga Valenzuela. Siyempre po, si Tita, tatawagin ko po. Ito po, siya po yung, kumbaga sa kanila ay pinakapastol na kung paano ang kaukulang pagbabago ay ipinagkaloob ng ating Ama sa Valenzuela chapter, na sila po ay nagkakaisa upang sa takdan na sila tutungo dito ay sama-sama sila. Kaya ano ang pakiramdam, Tita, ng isang bagong buhay kay Kristo? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, nagsasalita po si Tita Beth, kayo si kapatid na Beth kanina. Talaga pong panay po ang ngiti ko. Dahil nabanggit niya, ang tingin daw sa kanya ng tao, pangit na pangit, uod. Ako naman po, kaya po ako nangiti. Kung ano po ang naging karanasan niya sa eskwelahan nila, naging karanasan ko rin po. Pero hindi po ako uod. Alam niyo kung anong pakiramdam ko sa sarili ko? Para ako may sakit na nakapandidire. O para ako may sakit na nakakahawa. Alam niyo po, hindi po basta nagtuturo lang din po ako. Sa records po ng eskwelahan, ako po may hawak. Prefect disciplines po ako. At kuminsan po, kausap ko na rin po ang mga magulang. Meron pong, malaking pong pagbabago ang naganan sa buhay ko nung buhat na ako'y mapunta dito. Doon ko na, yung nasabihin ko po sa inyo kung paano po ako nakipag-usap sa magulang at sa mga bata. Pag may bata po kami, pagpasok ko sa eskwelahan, sa gate pa lang po, malayo po ang gate namin sa mga kwarto. Totoo po ang sinabi ni Mami Beth na lalayo, masalubong mga teacher, konting-konti, kunwari, tatalikod sila, hindi ka makikita. Pakiramdam ko sa sarili ko noon, kay Mami Beth, siya isang uod, pakiramdam ko sa sarili ko, para ako may sakit na nakakahawa. Tatalikod sila. Sabi ako naman po, bahala kayo sa buhay nyo, basta akong sundin nyo. Ganun po ako katindi. Pag sinabi kong huwag, huwag. Pag sinabi kong oo, oo. Pero buhat po nang mapunta ako sa lugar na ito, nagbago po ang ganong asal ko sa mga samahan kong guro, sa mga mag-aaral namin, at pati na rin po sa mga magulang na kausap ko. Pag may pinatawag pong bata ang magulang, alam niyo po ba, sinasabi ko, paghintuin mo ni anak mo. Hindi kami caregiver dito. Paghintuin mo. Hindi kami tagapag-alaga. Pero ngayon po, sabihin po ng magulang, ma'am, paghihintuin ko na lang po anak ko. Hindi ko na po siya papapasukin. Sakit lang po ng ulo. Alam niyo po, sinasagot ko,
Hindi po ako nagyayabang. Ito po, nandito po ako sa banal na lugar. Hindi ang pagpapahinto sa anak ang kalutasan sa problema ng anak mo. Mag-usap tayong dalawa. Pag kami po'y nakapag-usap na magdalawa ng magulang, alam niyo po kung ano po ang sinasabi ko, kung ano po ang narinig ko sa bawat mensahe narinig ko dito tuwing Sabado, ibinabahagi ko po sa magulang. Hindi na po ako nagsusungit. Ayoko po, naramdaman ko rin po yung ako iniilagan. Yung pong kwarto ko, opisina ko, kita ko ang sa labas pero hindi nila ako kita sa loob ng opisina. Alam niyo po, dadaan ng teacher, ang mga mukha lang. Nakanguso sila at sabi, hindi ko man po narinig pero ang uso nila nagtumutulis siguro, ayan ang gaga. Ayan ang masungit. Ayan ang Leon, kaya ang pangalan niya, Leonora. Yung ganon. Yung po nararamdaman ko, pero ngayon po, ang opisina ko noon, hindi po dumarating ang mga teacher, hindi po sila lumalapit sa akin. Pati po bata, iwas na iwas, pero ngayon po, pati personal nilang mga problema, nasa akin na po nila nilalapit. Wag lamang sa pera, pare-pareho kami. Talaga pong, humihingi po ako ng gabay sa mahal na Ama. Sa pagdiyat ng mata ko, hindi man po ako makapag-chaplet sa umaga. Yung pong panalangin na amang dakil at mahiwaga na lumikha sa aking lupang katawan. Marami pong salamat sa magdamag niyo pong patnubay sa amin. Marami pong salamat at muli ko na imulat ang aking mga mata. Marami pong salamat at muli mo akong piniram ng aming buhay na itong aking ngayon sa aking paghinga at muli kong naigagalaw ang bawat bahagi ng aking katawan. At binabanggit ko rin po, patnubayan ninyo ako sa aking pagsasalita. Sapagkat nadama ko po ang pagsasalita ng maganda sa kapwa. Nakakagaang ng kalooban, nakakagaang ng, sabihin po natin, nakakadama ka ng pagmamahal sa iyong kapwa. Ngayon po, yung mga teacher, naramdaman ko sa kanila na mahal nila ako. Dahil pag umagang dumarating ako, sumasalubong na, may magbibigay ng, "Ma'am, magkape ka na, ma'am, ganito ka na." Dati po, wala nag-aalok ng kape, bahala ka, Leonora, sa buhay mo. Kaya po, mga kapatid, magtataka kayo, bakit po tuwing Sabado narito kami sa lugar na ito. Nagkakaroon po ng kagalingan, hindi po lamang aming physical na karamdaman, lalo't higit ang aming espiritu. Sabi nga po ni Mami Beth, o Tita Beth, kapatid na Beth, ating kapatid na Marisa, malambot ang dila, kailangan malambot ang salita. Yan po ang pagbabago sa aking buhay. Hindi na po ako matinding magsalita. Hindi na po ako lumalaban sa principal namin. Kaya po, mga kapatid, tayo pong lahat ay magbago. Kung ano man po dapat natin baguhin sa ating buhay, baguhin na po natin. At madarama ninyo na hindi lamang ang kaluluwa ninyo, ang espiritu nyo, o ang inyong karamdaman ang magkakaroon ng kagalingan. Maging sa inyong pangangailangan sa araw-araw, nariyan po ang mahal na Ama at lagi siya nariyan. Alam niyo po, may nangyari sa akin kahapon sa eskwelahan namin. Kukuha lang siya ng 137. Ang kulit ng babae, muntik na ako makasagot sa kanya. Makulit, mainit ang ulo niya. Muntik na ako makasagot, muntik na magsagupa, init ang ulo. Sabi ko, Jesus, Hari ng awa, nananalig po ako sa iyo. Tulungan niyo po ako na makulit po ang babaeng ito. Alam niyo po ba kung bakit? Sabi ko, anak, bakit parang init ang ulo mo? Ginagawa pa yung forms ng anak mo. Sabi niya ganun. Kasi kailangan ko ng ganyan. Dami niya sinabi sa akin. Sige, halika, maupo ka. Bandang huli, nung hawakan ko ang dibdib niya, ang kanyang ulo, sinabi niya ang totoo. Malaki ang problema niya. Bukas makalawa, makikita niyo na nandito siya. Nung tanggapin niya ang Panginoon, umuwi siya, hindi niya dala 137, babalik na lang daw uli siya, hindi na raw niya iintayin. Nagkausap kami, salamat sa mahal na Ama. At may isang tao akong naakay na muli magbago ang kanyang buhay at pananaw sa buhay bilang isang nilalang.
Huwag niyang kalimutan ng Panginoon. Pagsubok lamang ang tanging sinabi sa kanya. At ang chaplet ng Divine Mercy, iabot ko sa kanya, umiyak siya ng todo. Kagabi, nag-text siya, Ate, maraming salamat sa iyo at sa Divine Mercy. Maluwag ang aking kalooban na ako'y dumating sa aming tahanan. Kaya ang pagbabago din ng ating kapwa ay nasa kapwa-tao rin. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang mga nagkakamali. Hindi natin sila awayin, hindi natin sila sisigawan na kamukha ng dati kong ginagawa. Salamat sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, tita. Sadyang napakasarap damhin ang bawat pagbabago ng sinuman na kung magkakaroon po kayo ng interes sa pakikinig po ninyo, maaaring masambit nyo sa inyong sarili na ako rin, ganun ang aking gagawin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat panahon na po, mga kapatid, mga magulang, na ang dakong ito ay ibinigay ng ating Panginoon upang bigyan po tayo ng kaukulang tip o dili kaya tamang pattern upang masundan po natin ang gawa ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa pagkakataong ito, tatawag po muna ako ng isang Caps. At si Kuya Caps ay tinatawagan ko po, kayo po, upang maghayag po kung paano po siyang binigyan ng pagbabago ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Kanina po, dumating ako, nasabi po sa aking katabi na sinanang, yung tema, ayos na ayos pala rin sa nangyari sa akin nung makalawa. Bago po yun, ang tema nga pala ay yung pagbabago. Kasi po, sabi ni Mother, ay ni Mami Beth, yun daw pong sakit, nakukuha sa katigasan natin ng ulo natin. Ako po na-stroke. Driver po ako ni Engineer Danilo Boy Bailon. Kung kakilala niyo po yun, tigadala po sa Bisal. Yun pong una, ako nga po mataas na yung dugo ko. Meron na po akong maintenance. Meron na po kaming usapan ni Boss Bailon na pagkakakain kami sa hotel. Yun na lang, pag siya magbabayad, hindi na po ako sasama at aking magja-Jollibee na lang. Pag po yung kamiting niya ang magbabayad, yun naman sinabi niya, pag yung kamiting niya magbabayad, sasama po ako. Kahit konti lang daw po yung kainin ko, pwede na dahil hindi naman siya magbabayad. Kahit masulit hindi gano'n po siyang nanghihinalang. Ganun po yung usapan namin. Ba't naman po pagka doon na sa pagkain, konti lang po yung talagang kakainin ko. Pero pag nakita ko po yung talagang masarap at yung bawal sa akin noon, nakita ko, sabi ko po ngayon lang to baka sa makalawi hindi naman ako makapasok. Kinakain ko po yung lahat ng bawal. Kaya po, ayun, hindi po nagtagal, na-stroke nga po ako. Tapos po, yung pong pagbabago, marami na rin po akong naranasan na pagbabago dito sa Dambana. Kaya lang po, nga po, yung pagbabago, hindi po pala basta-basta nagagawa. Kasi po, ako po magtatatlong taon na rito mahigit na palang 3 taon dito sa Dambana. Pero ako po, tuwing magsisimba, tuwing pupunta po ako rito, pagtulog pa lang po, inihiling ko sa Panginoon na bigyan po ako ng tunay na pananampalataya. Yung pong pagbabago na dati ko pong ginagawa, hindi ko na po sana magawa. Di yung sampo, nagagawa, kaya po, dumadaan tayo sa pagdadalisay. Kagaya po nung makalawa, galing po ako rito. Dumidiretso po kasi ako sa Bisal San Pablo. Sumasalubong po ako ng apo. Nag-aaral po siya. Yung pong gate kasi po ron, dalawa. Pag po nakatiklop yung isa, palusong po kasi, kasya lang po yung tricycle. Pero pag babalik,
nahirapan po ako dahil paahon. Ginawa ko po, binuksan ko po yung kabila, paglusong tricycle ko, kinawit ko po nung pa ako yung susi at saka itinaas kong gano'n, saka sinipa ko. Di ngayon po, pumasok na po ako sa loob. Yung pong, ang pagkasakay po nung apo ko, nakita ko yung gate, kasarado na naman. Lapitan ko po yung parang namamahala ron, parang gwardiya. Sabi ko sa kanya, yan baka akong pinto na yan hindi na isbubuksan. Galit po akong ganon. Sabi po nung gwardiya, tay, sinara ko lang po kasi po may nagbabalibol ng mga bata, baka po biglang tumakbo o ano. Mukha ko kung hinahawakan, sabi ko ganon. Alam niyo po yung mga teacher, nagtanawan sa akin. Nakaniponbe pa po ako ng Divine. Alam niyo po, nung ako'y umuwi, naiiyak ako. Kasi po, araw-araw andito ako, ba't nagawa ko yon? Pagdating po sa amin, sinabi ko sa asawa ko. Tapos po, sinabi ko nga po sa asawa ko, ba't daw ginagawa ko yun? Ba't nagtataka nga ako ko ba't nagagawa ko yun? Samantalang lagi ko namang hiniling sa Panginoon, huwag ko nang gawin yun. Ba't po nagagawa ko? Tapos po, pangalawang balik ko, yung apo ko naman lalaki, ang sinundo ko, sabi niya, tay, ba't mo naman sinipa yung pinto? Sabi nung apo ko. Huwag ka na akong maingay. Sabi ng gano'n. Ano ba sabi ng teacher nyo? Wala naman, tinatanaw-tanaw ka lang. Nakita ko, tinatanaw ka ng teacher. Alam niyo po mga kapatid, talaga pong binigay po ng Panginoon sa akin na kagalingan, talaga pong maiyak ako pag po talaga nakakagawa ng labag sa Kanya. Pero pinipilit ko po, sabi ko nga po, sa tuwing magsisimba ko, pagkalinggo, pag sinabi nung pare na hilingin na po natin yung gusto nating yung kahilingan natin, ang una-una ko pong hiniling sa Panginoon, hindi po yung karamdaman ko, ang hiniling ko po sa Kanya, yung tunay na pananampalataya at palakasin po yung nanghihina akong pananampalataya. Siguro nga po, yun po pagdalisay. Kaya po ako nasasaktan pag po nangyari na yung nagawa na yun, nangyari na yung kagaya nga po nang nangyari na nagait ako sa tao. Ako po nanghihina at minsan naman po natutuwa ako dahil naalala ko na may pagbabago na pala ako kasi dati pag kinagalit na ganun, kung 2 araw lang po, 1 linggo galit pa po ako, tsaka hindi po ako nanghihinayang, hindi ko po binabati. Di bati niya kung gusto niya. Pero po, nung kinabukasan po, alam niyo po ginawa ko. Nabutan ko po ron nung pong umaga, nihatid ko yung apo ko, wala pa po ron. Nung tanghali, wala pa rin. Nung hapon po, nakita ko nakaduyan doon sa labasan. Sabi ko, ikaw ba yung kahapon? Oo. Ako, pasensya ka na. Kasi ako ewan ko nga ba kung bakit ko nagawa yun. Wala po yun. Sabi, hindi ako, patawarin mo ako. Sabihin mo akong, pinatatawad mo na ako. Ayoko ka ako noon. Hindi ko ka ako kontento yung, sige na po, patawarin mo na ako. Sige po tatay, okay na lang po yun. Sabi ko, salamat ka ako, nak. Dahil sa iyo naalaman ko na may mali pa pala ako. Bilang po, maraming salamat. Maraming salamat sa napakagandang ibinahagi niyo po. Yun po ay isang sample na po yun, yung naganap sa ating Kuya Caps, na yan nga po ang kaukulan na walang pinagkaiba doon sa napakatagal mong inimpok sa isang iglap, biglang nawala. Amen po ba yun? Mahirap po mag-recover, totoo po yun. Kapag claim mo sa sarili mo na ikaw ay nagbago, at sa isang iglap ay nakagawa ka ng hindi marapat, napakahirap pong mag-recover. Amen? Hindi lang po maaaring siguro sasabihin ng iba, paano kaya sila makaka-recover? Totoo po yun. Susuritin ka ng isip mo at ng puso mo, bakit mo nagawa yun? Sa kabilang, si Kristo ang tinanggap mo sa iyong pagkatao. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At ang nakuha ko po doon sa una pa lang, pagbabahagi ni Kuya Caps, mayroon na akong nakita doon na ano yung sinabi niyo po? Kapag silang nagbayad,
pwede kang kumain na kasabay. Subalit kung ako ang nagbayad, sa Jollibee ka na lang. Parang hindi tama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi ko po hinuhusgahan, ha? Subalit isa po yun sa uri ng pag-uugali ng tao. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, hindi siya ganon. Wala siyang kondisyon kapag nagbigay sa tao, nagpakain sa tao, masama at mabuti, pinakakain niya. Amen po ba yun? Subalit salamat Kuya Caps, sapagkat sa pamamagitan po ng karamdaman na naramdaman niya sa kanyang katawan at nangyari sa kanya, yun ay isang napakalaking tatak na iniwan sa kanyang pagkatao ng ating Panginoon upang hindi na niya balikan kung sino yung dating siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ang bawat isa ay makasunod doon sa kaukulang pagbabahagi ng ating mga kapatid na iba't iba man po ang ating mga pandama, iba't iba man po ang ating mga pag-uugali, subalit doon sa pag-uugali na yon, kahit pinakamaliit na ating mararamdaman na magiging sakit sa ating kapwa, madali po yung baguhin kapag tinanggap natin ang Espiritu. At ngayon naman po, upang maaliw po tayong lahat, ibibigay ko po sa inyo si kapatid na Myrna upang awitan naman po tayo para sa ating Panginoon. Una po ay papuri sa iyo, Ama. Sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagiging Diyos na buhay, na tuwirang bumago sa aming mga buhay. Manguna't maghari ka po, Ama. Amen. Buhay po ang Diyos. Kung nababatid lamang po ng bawat isang kagalakan ng mga anak ng Ama na tinatawagan, napakabuti po ng Diyos sapagkat pagdating ko, nagbabahagi po si Mami Beth at di ko po akalain na si Mother po ang tema ngayong araw na ito. Napakaganda po ng kanilang binahagi. Inabutan ko po sa pagbabahagi ni Mami Beth yung kaukulang paano ka ba magluwal ng salita. Nakakadurog ba ng laman? Yun po'y aral din sa akin na patuloy kong dinudulog sa Ama na maging malambutan dila sa aking mga alaga. Ang magpakatotoo sa harapan ay isang kaparaanan ng Diyos upang mabago ka. Kung paano nga, naisagot namin ni kapatid na Marie, bakit nakasuko si Mami Beth? 3 ang isinagot namin, sa pangatlong sagot ni Mother, yung pagsuko niya pala yung pinaka-main, pagsuko niya sa Panginoon. At salamat po, Mother. Batid ko po na maraming nakatala sa inyong isip, subalit ang pandamang nasa inyo. Salamat po. At ang katotohanan, sa kagandahan ng temang handog ng Ama sa ating Mother of the House, napakahirap pong baguhin ang sino man. Napakahirap baguhin ang sarili. Subalit, ang lahat ng ito, kayang baguhin ng Ama. Kapag kumilos siya sa kanyang kaparaanan, unahin ko na po ang mga alaga ko. Kaya pong baguhin ng Ama. Di po ba? Kasi dahil gusto mo silang baguhin, kung minsan yung dila mo nagiging matigas, hindi mo alam, nakakamatay ka ng kanilang damdamin. Kaya po, bakit ako naluluha? Kasi isa po yan sa pinananambitan ko sa Ama. Kasi pag nakikita ko po si Mother, kung paano yung kanyang sakripisyo sa kanyang alaga na pinagbabatahan, ako po malalaki na yung akin, subalit may mga kaparaanan din po na kuminsan ba nagiging matigas ang dila. At yun po, mga kapatid kong minamahal, ang isang pagbabago ng Diyos sa ating buhay, yung pong pakikinig natin ng mataman sa bawat nagbabahagi sa harapan, huwag pong masayang ang bawat katagang kanilang binibitiwan. Gaya ko po, tulsik na tulsik po ang puso ko sa kanilang pinahayag. Kaya po, ang nasa kong ialay sa Ama, maging sino ka man, kaya kanyang baguhin sa kanyang kaparaanan. At sa sarili nating kaparaanan, di natin mababago ang ating katauhan at maging sino man. Subalit, sa kapangyarihan ng Ama, mababago niya tayo, maging sino man tayo. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, muli po,
paulit-ulit man ang awitin, namnamin po natin ang bawat nilalaman nito. Mahal na kapatid na Alan, maging sino ka man. Salamat po, Ama. Salamat po sa pagkakataong ito. Patotoo lang po, kayang baguhin ng tao ang tamang tono. Patunay lang po sa hindi pagkakaunawaan ko magkaminsan. Sabi nga ni Mother, parang hindi ka na makabangon. Para bang hindi mo na kayang, ang hirap makarecover. Subalit sa Diyos, sa isang iglap, kaya kang i-recover. Sige po, mahal na kapatid. Pag-ibig ng Ama'y kakaiba, di niya tinitingnan nagawang kasalanan. Kapag nagsisi ka at bumalik sa Kanya, patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa'y pinagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Katotohanan po, mga minamahal kong mga kapatid, walang hindi mababago sa atin kapag tuwirang ipinagkatiwala natin sa Ama ang lahat-lahat sa ating buhay. Ano man ang ginawa sa dating buhay, lahat ng ito'y Kanya mapapatawa. Dahil sa laki ng Kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Kaya't kapatid kong minamahal,
Kapag nagpatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawalay sa amang sa iyo'y nagmamahal. Mahal ka niya, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama, pagkat mahal ka niya. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Amen. Salamat po, Ama, kung ninamnam niyo po ang awitin. Para na po kayo nakipagniig sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Ilagay niyo po sa inyong mga sarili na yung awit na yon ay ikaw. At nagsasalita ka, naghahayag ka sa ating Panginoon kung ano laman ng puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman, sa pagkakataong ito, tatawagin ko po si kapatid na Pearl. Nasabi ko nga sa kanya kanina, magbabahagi, ayoko tatawagin kita. Sapagkat, minsan po, may mga kaukulan na, sabi nga, nagbago na ako. Subalit, minsan ang nagiging basihan ng tao, pag nakita yung mukha niya na hindi siya ngumingiti, mahuhusgahan na siya. Sasabihin na, yung bang nagbago, hindi man lang marunong ngumiti. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, tinatawagan ko po si kapatid na Pearl upang maghayag po sa inyo kung paano po ang bagong buhay niya kay Kristo. Buhay ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. At pinupuri ko po ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa kanyang kadakilaan. Maganda nga po ang tema ng ating kapatid. Ang tunay na pagbabago sa piling ni Kristo. Kung sino po ba yung mga nandito nung Miyerkules ng gabi? Halos ilan lang po. Na yung banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching ay kung paano niya ako pinatotoo na nung una nga po ako na madako dito ay totoo nga po na ako'y nagsusuri. Totoo po yun na ako'y nagsusuri. At para po sa akin, wala naman pong masama na tayo ay magsuri. Sapagkat ang lahat naman po ay dumadaan sa mga ganyang pagsusuri. Ang masama lamang po, nagsusuri na tayo, humuhusga tayo. Yan po ang masama. Kaya sa akin po ay walang masama na tayo magsuri. At sa pagsusuri ko pong yun, dahil hinahanap ko po ang katotohanan, na talaga naman po nang buksan ko ang aking puso at tanggapin ko ang Diyos, ay nadama ko na unti-unti akong nagbago. At alam niyo po ba kung ano ang una kong inalis? Yung pong mapalamura ako. Dati po pagka meron po akong kaibigan na nakita ko, ang bati ko mura agad. Hoy, PI ka, ba't ngayon ka lang nagpakita? Buhay ka pa pala. Pero noong pong madama ko ang Diyos sa katauhan ng mahal na Apo Conching, yun po ang una kong inalis, yung magmura. Sapagkat ang pagmumura po,
ay talaga pong isang salita na sumusugat sa kalooban ng ating kapwa na halos ikamatay ng kanyang damdamin. At lumipas po ang mga araw na sa aking sarili po akala ko po ay talagang nakakasunod na sa kalooban ng Diyos. Subalit may mga manakanaka po na pagdalisay na dumarating, hindi po naiiwasan. At minsan po may nangyari sa akin ito lamang po na Miyerkules Santo. Sa pagmimithi ko po na maagang makatungo sapagkat yun po ay isa sa aming malaking gampanin ng IT team na pagka may okasyong ganun, talaga pong kami mga abala. Dahil po sa aking pagmimithi na makadatal agad, maipwesto yung dapat ipwesto ng mga kagamitan, ako po ay nasubukan ng Diyos. Bakit po? Nang papunta na po kami dito, although sinasabi po ni Mother, kapatid, huwag kang magmadali, aabot tayo. Hindi ko po yung pinapansin, ang tinitignan ko po yung oras ng aking relo. At ito na nga po, nung ilabas yung sasakyan, meron pong nagkikiskis ng palay. Yung pong kalsada sa amin ay maliit. Nako, sabi ko, ano ba naman to? Kung kailan ka nagmamadali, baka ako'y malate doon. Si Apo na pagdating, ang hirap mag-ayos ng gamit. Sabi kong gano'n. Hindi pa rin po tumitinag yung nagkikiskis. Binuksan ko po yung pinto ng sasakyan. Sinigawan ko po ngayon. Si Mother po nagulat, tsaka si kapatid na Emma, hindi po sila nakakibo. Nung pagkalipas po nun, tinabi po nung nagkikiskis yung kanilang sasakyan, yung nakaraan na po. Sabi ko sa sarili ko, Diyos ko, ano ba hinagawa ko? Kung tunay na ako ay alagad mo, na nakatamo ng liwanag sa dakong ito, bakit ganon ang ginawa ko sa taong yun? Nawalan ako ng kontrol sa aking sarili. Nasaan yung mga natutuhan ko? Diyos ko, patawarin mo ako. Alam niyo po, hanggang pagdating ko dito, hindi po ako nagpapahalata sa mga kapatid ko. Nanlalata po ako. Dumiretso po ako sa adoration. Doon po ay nanalangin ako na halos maiyak ako talaga sa pagkahiya sa Panginoon. Sapagkat sa tagal ko pong naglilingkod, napakasakit po. Napakasakit na magbitiw ng ganong salita sa kapwa. Kaya po, sa mga bawat araw na dumadaan, sabi ko nga sa mga kapatid ko, maikli lang ang buhay. Kailangan magmahalan na lang tayo. Magmahalan na lang kako tayo at magbigayan. Saka sa dating buhay po, napakahirap po yung sumunod sa Panginoon na mahirap po daw yung mahalin ng mahirap mahalin, saka yung magpatawad. Subalit pag nagawa mo pala ito, napakalaking biyaya ang makakamit mo sa Panginoon. Ano-ano po yung mga biyaya na makakamta natin sa Panginoon pag ito po ay ginawa natin? Na tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin at unawain natin sila. Ang matatanggap po nating pagpapala sa Ama ay ang biyaya ng kapanatagan, biyaya ng hindi ka na nangangamba at nakakalakad ka na alam mo na hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Panadagang kalooban mo, wala ka nang mahihilig pa sa Diyos sapagkat masarap ang nakakatulog. Kaya nga po pagka
minsan may mga pangyayari na may nagagalit sa'yo, di mo naman naunawaan kung ba't nagagalit. Pagmamahal na lang po ang ibalik natin sa kanila. Na sa pamamagitan nga po ng pagmamahal, unti-unti po lalambot din yon. At yung galit na yun ay mapupunan din ng pangunawa at pagmamahal sapagkat ang Diyos ang kikilos sa ating buhay. Kaya yun po ang mga natanggap kong biyaya sa dakong ito. At sa kabila naman po ng mga pagdalisay na pinagdaraanan, siyempre po kahit na po sabihin natin na tayo matatag, malakas, nakakadama pa rin po tayo ng takot, ganun po. Subalit, ang sarap po na nandito ka sa Panginoon, basta po ikay manalangin ng taimtim, dumulog ka sa Kanya, ang iyong pag-aalala ay mapapalitan ng katatagan at tapang sapagkat ipagkakaloob niya po sa atin yun. Kaya po, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Ama. May isang apo kuntsing na ginamit siya na kung hindi po siya tumanggap ng mga pag-aatas na ito, asa na po kaya tayo lahat. Kahit po kami, hindi rin po namin alam kung saan na rin po kami. Lalo na po pagdating sa mga pagdalisay, baka po lugmok na lahat. Pasensya na po at nangangati po yung lalamunan ko. At ito nga po at ang maiwan ko sa inyo na sa bawat pagdalisay na ating pinagdaraanan, lalo tayo kumapit sa Panginoon at magtiwala na sa Kanya ang buhay, sa Kanya ang lakas. At sa pamagitan ng ating apo kuntsing, madadama natin siya, mayayakap natin siya. Hindi kagaya ng sasabihin lang natin na buhay ang Diyos, kahit hindi ako nagtutungo doon, ay nandito naman sa puso ko. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Minsan nga po, yung araw-araw nandito ka na. Pagka ginamit ka ng kalaban, nagkakasala ka pa rin yung papukayang manakan lang. Kaya tayo pong lahat ay magtibay, manalig na ang Diyos ay buhay. Salamat. Salamat, mahal na kapatid. Ayan po, narinig niyo po ang pahayag ni kapatid na Pearl. Bilang kapatid po, sadya pong katotohanan kapag ikaw ay manggap sa ating Panginoon o kahit sino man sa atin na totoong tumanggap sa ating Diyos. Alam po natin na siya'y nakamasid. Kaya nung araw po na yun na nakagawa po siya ng hindi marapat sa pandaman ng bawat isa, ng oras na yon, hindi po ako umiimik sa sasakyan. Gusto kong lumuha. Sapagkat naramdaman ko po na napakahirap mag-recover kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkakasala. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sabihin po natin na puspos ka ng Espiritu, kapag dumaan sa isip mo, sa puso mo, na ikaw ay may pagkakasala, hindi ka pa rin patatahimikin ng sarili mo dahil kailangang ihingi mo ng kapatawaran sa Diyos. Amen po ba yon? Alam niyo po, hinahangaan ko po yung mga ganong tao na nare-realize po yung pagkakasala at inihingi ng kapatawaran. Dahil yan po yung pinakamahirap gawin. Yung pride mo ay isuko mo. Amen? Subalit sa dakong ito, dahil alam po natin na may Diyos, wala ng pride. Kainin na natin yung pride sapagkat sa larangan po ng pagpapakabuti sa akin pong na pagninilay, ang ating Panginoon ay hindi niya tinitingnan kung ano yung taglay natin, kung ano yung meron ka, kundi nagmamasid po siya sa laman ng puso mo kung totoong nakatatak na siya sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, tinatawagan ko po ang isang alagad na kabataan. Alam ko andyan si kapatid na Berhel. Kapatid na Berhel,
tinatawagan kita upang maghayag ng kabutihan ng ating Panginoon, kung paanong siyang binago at nabubuhay sa bagong buhay kay Kristo. Papuri at pasasalamat po sa iyo, dakilang Ama, sa oras na ito na muli pinahintulot mo at niloob mo na makapagbahagi ako sa harapang ito. Hinihiling ko po na gabayan mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang maisiwalat ko po ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpala, mabiyaya at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ulitin ko po, isang masaya, mabiyaya, mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay walang hanggang papuri at pasasalamat ang ating pong ibinabalik sa Kanya sa muli panibagong araw, panibagong buhay na sa atin ay Kanyang alay. Salamat po sa ating Panginoon sa panawagan. Salamat po sa pagtupad ng bawat isa sa araw na ito. Manalig po tayong lahat na may magagawang mabuti, hiwaga, at padadaluyin ng Ama ang Kanyang kapangyarihan sa bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Pwede po bang pakikalabit natin ang bawat isa? Pakikalabit nyo nga po at pakisabing kapatid, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nga po, ang tao daw gising, ang taong matapang, ang taong nananalig, ang taong nagtitiwala sa Ama, di niya namamalayan na babago ang buhay niya. Amen po ba? Subalit ang taong tulog, ang taong lasing, at ang taong magulo ang isip, laging lito, laging gulo, wala siyang mararamdaman na ganap na pagbabago. Amen po ba? Ang tema daw po ng ating Mother of the House ay pagbabago o yung tinatawag po nating, kumbaga po ay transformation, pagbabago. Ako ito noon, eto na ako ngayon. Si Berhel ako noon na masungit, si Berhel na ako ngayon na bahala na ang Ama. Si Berhel ako noon na maraming tagyawat, si Berhel ako ngayon na bagya na lang ang tagyawat. Si Berhel ako noon na palatawa, si Berhel pa rin ako ngayon palatawa. Ibig ko po sabihin mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay dito daw po sa mundo, walang permanente. Ang lahat daw po ay maaring magbago. Maliban po sa isa ang walang pagbabago. Yaon po ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano-ano nga po ba yung mga nabago sa akin mula nang natungo po ako sa dakong ito? Dati po nung wala pa po ako sa banal na lugar na ito, naglilingkod po ako doon po sa aming lugar, sa aming pong kapilya. At sa paglilingkod ko po noon, kala ko po noon totoo na ako. Kala ko po noon tapat ako. Kala ko po noon natutuwa ang Diyos sa lahat ng pinaggagawa ko. Subalit nang natungo ako sa dakong ito, napagnilayan ko po na hindi pala totoo ang lahat ng ginagawa ko. Bakit po? Halimbawa po darating ang kapiestahan, magkakaroon po ng pamunuan. At isa po ako sa mga ngasiwa ng aming kapistahan. Kung bago po dumating ang aming kapistahan, ang aking pong miyembro ay 20 katao. Sa paggawa po ng banderitas, mababawasan na po yan ng 5. Sa paglibot po sa mga bahay, mababawasan po yan. Hanggang sa dumating po ang kapiestahan, ang lahat po ng kasama ko nanunungkulan, maswerte na po kung may matitirang isa. Bakit po? Kasi po, katwiran ko, ako yung pinuno, ako dapat yung masunod. Walang katwiran po sa akin ang kapwa ko tao. Kapag in-order ko po yung ganito kahit bata ako, kailangan po lahat sumunod. Subalit ngayon po, muli binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na mga siwa sa aming kapistahan. Sa pagsisimula po ng aming pangangasiwa, ilang piraso kami. Subalit sa pag-usad ng mga araw, dinadagdagan kami ng Diyos. Bakit po? Kapag po pala wala ka sa Diyos, ang iisipin mo lang yung sarili mong gusto.
Iisipin mo lang yung sariling makakasaya sa'yo. Subalit kapag nasa Panginoon ka, iisipin mo rin kung nasasaktan na ang kapwa mo tao, kung nahihirapan na ang kapwa mo tao, at uunawain mo ang kapwa mo tao. Amen po ba? At may ipapasok po akong isang kwento. Mayroon daw pong isang doktor. At ang doktor po na ito ay may naka-schedule na ooperahan pasyente. At nung oras po nang sabi po ng doktor, ooperahan natin yung pasyente ng alas 10. Subalit dumating po ang doktor ng magbabandang alas 12. Dahil po yung batang ooperahan ay may magulang, galit na galit po ngayon yung magulang. Ano ba namang klaseng doktor yan, no? Anong oras na sabi? Alas 10, mag-aalas 12 na. Dumating po ang doktor, alas 12 ng sakto, nasimula ng operasyon. Natapos po ang operasyon na mag-aalas 2. Pagkatapos po kumakaripas ng takbo ang doktor at ang pasyente po ay may ligtas na naoperahan. Tumakbo po ngayon ang tatay ng pasyente, Dok, ano po bang iinuming gamot ng anak ko para makalabas na po kami? Ang sabi po ng doktor, pawis na pawis, umahagos. Tatay, Daddy, doon ka na po sa nurse magtanong. Sige na po, nagmamadali po ako. Nagalit na naman po itong tatay. Ano ba namang klaseng doktor yan? Huli na nga siya, tapos ngayon nagmamadali na naman. Sabi po niya ngayon sa nurse, walang kwenta yung doktor nyo ha, ba't ganyan? Lumapit po ngayon yung nurse. Tatay, ano po bang tinatanong nyo? Ano kasi yung gamot ng anak ko? Pasensya na po kayo, nagmamadali si doktor. Kasi po siningit lang niyang operahan yung anak nyo, hahabulin niya po yung libing ng anak niya. Minsan po, pag wala ka sa Panginoon, ang gusto mong magawa, yung sayo lang. Gusto mo yung sayo lang ang masunod, pero hindi mo pala nauunawaan yung mga tao sa kapaligiran mo nasasaktan din. Yung mga tao sa kapaligiran mo naghihintay din. At malasakit ng tao sa kapaligiran mo ang ginagawa, subalit ang gusto mo puro sayo ang masunod. Pag nasa Panginoon ka pala, dadamahin mo ang bawat isa. Dadamahin mo at uunawain ang bawat isa. Kung mayroon ba siyang pinagdaraanan, kung mayroon ba siyang balakid sa buhay, ganun po palang nasa Panginoon. Papadama ng Diyos kung kailangang mahalin mo ang kapwa mo, kailangan mo unawain ang kapwa mo, at kailangan bigyan mo ng oras ang kapwa mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino pa po si kapatid na Verhel sa dating buhay nang wala sa dambana? Kung 4 ang patay sa aming lugar, lahat ng patay nalilibutan ko. May almusal, may tanghalian, may merienda, may hapunan. Bakit po? Kasi po doon na po ako inaabutan ng pagkain dahil sa bingguhan. Sa B, 7. Sa O, 65. Doon po ako inaabutan. Subalit pinagsumikapan ko po, napakasarap pong magbinggo. Lalo na po may butong pakuwang kang pinapapak. Tapos tumatama ka palagi, meron pa po kami nung dikitan. Pinakamaganda pong laro, unahan sa 7, lucky 7. Subalit pinagsumikapan ko po, gusto ko pong maipakita sa Diyos na sinuko ko po yung mga ganong gawa na hindi marapat sa Kanya. Salamat sa Diyos, mula po nang natungo ko sa dakong ito, ang binggo po pala, sa palagay natin ay masaya. Subalit isipin mo rin yung kapwa mong natatalo, baka pang saing na lang ng mga kapamilya nila yon. Lahat po ng yon ay nawala na. Siguro po may mga nagbibingo dito. Nawa po, isipin nyo po, ang mabilis daw pong nakuha sa sugal, sandali din, nawawala iyan. Subalit ang pinaghirapan na mula sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang tamang paraan upang magamit sa kaukulan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pa po, sa dati pong buhay, kapag po may naganap sa pamilya ng mga kasindak-sindak, unang-una po akong tumatakbo. Unang-una pong maihi, madumi dahil sa takot. Subalit ganun po pala ang Diyos. Bakit po natin kung minsan nauuna po yung takot? Kasi po gusto mong gumawa, ikaw lang. Gusto mong gawin yung sarili mong katalinuhan. Gusto po natin gawin yung sarili nating kakayahan. Wag po. Intayin po natin ang karunungan ng Diyos. Intayin po natin ang kakayahan ng Diyos at makikita po natin ang pagkilos. Dati po, kapag may sakit po ang aking nanay, kapag may sakit po ang aking lola, kapag may sakit po ang miyembro ng aming mga pamilya, takot na takot po ako. Para po bang lagi silang mamamatay, lagi silang hindi gagaling, lagi silang walang makakamit na kagalingan. Subalit ngayon po, kapag dumaraan po sa karamdaman ng mga pamilya, nandun po yung tapat
at malalim na pananalig at pananampalataya na ang ating pong mga mahal sa buhay ay hindi niya pababayaan. Ang ating mga mahal sa buhay ay bibigyan niya ng kagalingan basta magtiwala ka lamang. Marami po, napakarami pong mga pagbabagong naganap sa buhay ko. Ngayon po, natuto po akong maging masaya kahit konti lamang ang laman ng bulsa. Dati po, kapag dumaing na ang aking nanay na may problema sa pamilya, parang lahat po, pasan ko na ang mundo. Dati po, kapag mayroong di pagkakaunawaan sa pamilya, parang napakabigat po ng pasok ng buhay. Subalit salamat po sa ating Panginoon, ang lahat po pala ay kaya niyang baguhin. Ang lahat po pala ay kaya niyang bigyan ng pagbabago, basta magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Dati ba'y marami kang takot sa buhay? Kumilala po tayo sa Diyos, patatapangin niya tayo. Dati po ba'y puro dilim ang nasa ating kaisipan? Tanggapin po natin ang Kanyang banal na Espiritu, liliwanagan niya po tayo. Dati po ba'y puro lungkot at galit ang ating mga puso? Tanggapin po natin ng Diyos, mawawala ang lahat ng ito. Mga kapatid, ang pagbabago ko, pagbabago nila, at pagbabago ng lahat ng naririto ay di namin nakamtan ng sarili namin, kundi aming nakamtan dahil may Diyos Espiritu Santo na sa amin ay nag-alay at may isang tao na tuwirang nag-alay ng buong buhay. Yaon po ang ating minamahal na Apo Conching. Kung wala po si Apo Conching, di po mababago ang aming mga buhay. Siya po ang ginamit ng Diyos, kaya kami nakakapagsalita na nabago ang aming buhay. Siya ang ginamit ng Diyos kung bakit kami nakakatindig sa inyong mga harapan. Sabi ko nga po, kung walang isang Apo Conching, para kaming mga lasing, para kaming mga duling na dalawa ang tingin at walang pinatutunguhang magaling. Subalit salamat sa Diyos na magaling, may isang Apo Conching. Ang aming pagkalasing ay pinaraman din at ang liwanag ay aming kinamtin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, ang pagbabago po ay proseso. Step by step po. Hambing sa hagdanan na baitang-baitang. Kaya kung sa araw na ito, natanggal ang galit mo, nabago ang puso mo, bumalik ka ulit sa Lunes, matatanggal naman ang sama ng loob mo. Bumalik ka ulit sa Martes, matatanggal naman ang kadiliman mo. Bumalik ka ulit sa isang araw, mababago ng pakiramdam mo dahil natanggal ng galit sa puso mo. Sa Miyerkules, magaling ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, upang makamtan po natin ang pagbabago, pakinggan natin ang mga salitang ating mapapakinggan na iluluwal ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan. Apo Conching ang pangalan, iyong mararamdaman, mababago ang iyong buhay. Salamat sa Diyos, salamat sa Ama, may Apo Conching na ginamit siya. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, anak. Kung kayo po ay tuwirang mahusay magsuri sa bawat pahayag ng mga kapatid kong nagbahagi, sadyang maaaliw po kayo. Amen po ba yun? At sigurado, yung laman ng puso nyo, may laman na rin ngayon. Na kanina, kung may galit kayo bago kayo lumisan ng tahanan, kung mayroon kayong hinanakit sa inyong mga kumare, mga kapitbahay, kung mayroon po kayong kinainisan sa inyong dinaraanan, sigurado pag uwi nyo mamaya, wala na yon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat batid po nating lahat na ang dakong ito ay ipinagkaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching na sa bawat araw ay ginagamit upang tayong lahat ay mahasikan ng mabubuting salita, aral, at magandang pag-uugali na dapat nating tupdin at kamtin upang maramdaman nating lubos ang paglingap ng ating Panginoon. At ngayon naman po, tatawagan ko po si kapatid na Marie upang magbahagi po sa inyo kung paanong siyang nabubuhay sa bagong buhay kay Kristo. Isang magandang umaga po sa katanghaliang ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid, pagbabago.
sa unang pandinig natin pagbabago, para bang napakadali lang salita sapagkat lahat tayo pwedeng magbago. Amen po ba? Subalit sa kalaliman nito, mahirap po pala yung salitang pagbabago dahil ito'y nanggagaling sa puso. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Para sa akin po, sa pagbabago, ang tutumbukin ko po ay ang pagmamahal. Sa akin pong sarili o sa ating lahat, kuminsan ang mahal lang natin ay ang nagmamahal sa atin. Sapagkat batid natin, oy, mahal ko yun kasi mahal din niya ako eh. Gusto mong ibalik yung pagmamahal na ipinagkakaloob sa iyo dahil mahal ka nga niya. Subalit yung mga hindi nagmamahal sa atin at sa palagay natin ay hindi tayo binibigyang importansya, makita man natin siya, ano man ang makita nating kinasapitan niya, baliwala lang sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit, purihin at dakalain natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng dambanang ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu. Dito natin natutunan ang tunay na pagmamahal. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat hindi po pala dapat na ang nagmamahal lang sa atin ang mahalin natin. Mas higit nating mahalin ang hindi nagmamahal sa atin upang matuto silang magmahal ng totoo. Amen po ba? Sapagkat sa tuwing lalabas ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ano po ang unang ibinibigay niya sa atin? Mahal na mahal ko kayo. Ibig sabihin, iyan ang nais ng ating Panginoon sa atin, sa ating mga nabuksan na ng banal na Espiritu at tumanggap sa Kanya ang tunay na pag-ibig na ating madama at ipadama sa ating mga kapwa. Amen po? Sapagkat kung pagninilayan nyo sa buhay sanlibutan o hindi pa man nadadako sa dakong ito at hindi alam ang tunay na aral ng banal na Espiritu, pag may namatay na isang kapamilya na dati magkagalit sila, hindi niya pinapansin, pag namatay doon siya humahagulgol ng iyak. At ang sinasabi niya, naku, namatay na siya, hindi ako nakahingi ng tawad sa kanya. Doon niyo marirealize na mahal mo pala siya, na importante pala siya, subalit wala na. Wala na tayong masasabi sa kanya sapagkat siya'y pumanaw na. Subalit, dito ko natutunan sa banal na Espiritu, nung nag-mission kami sa Cagayan de Oro, sapagkat isa ako sa mapalad na nasama ng banal na Espiritu, couple-couple po ang isinama sa paghayo doon. Habang naglalakbay kami, sakay ng isang van, patungo sa plantasyon ng pinyahan, naglalakbay kami, dumatal ang banal na Espiritu at nangusap sa mga kasamahan kong partner, mag-aasa-asawa. Kaya po pala isinama sila doon upang sabihin sa kanila o ipadama ng Espiritu na kailangan ng pag-ibig. Sapagkat hindi mo lang mahal ang asawa mo dahil mahal ka niya o mabuti siya. Kailangan pala mahalin mo siya kahit anong nagagawa nyo. Ipadama mo sa tuwina ang pagmamahal mo sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapwa mo, sapagkat maiksi nga lamang ang buhay ng tao. Sapagkat hindi natin batid kung hanggang kailan o kung hanggang saan tayo tatagal, sapagkat ang sabi nga, walang malakas at mahina kung takda mo ng bawian ng buhay. Amen po? Upang hindi tayo magsisi sapagkat ang salitang pagsisisi ay nasa huli, iyan ay salitang pangsanlibutan. Subalit, tayong nandito na sa Espiritu, ang pagsisisi ay nasa una upang sa bandang huli, wala na tayong pagsisihan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, sabi nga, sino ang unang dadamay sa pamilya mo? Hindi ba ikaw na kapwa mo, nakasambahay mo, asawa mo, anak mo, o kapamilya mo? Kung may problema o may mga bagay na hindi marapat, ipadama mo sa kapwa mo o sa asawa mo, anak mo ang pagmamahal. Dahil ang pagmamahal na yan, iyan ang papatay sa masamang ugali ng isang taong gusto mong magbago. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, sabi nga, hanggat maaari, sabi ng banal na Espiritu, paggising mo sa umaga, sabihin mo sa asawa mo, sa anak mo, o kanino man na mahal mo, I love you. Sapagkat di mo malang, pagtalikod mo, wala na siya. At least hindi ka magsisisi sapagkat naipadama mo ang pagmamahal sa Kanya. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, katulad po ng naganap sa aking buhay, ang anak ko po maliit pa ay wala ng tatay, 6 years old. Matindi ang puot niya sa kanyang tatay, subalit
purihin ng Diyos nang nandito na habang tumatagal ako sa dakong ito, doon ko nawawawaan at doon tumanim ang tunay na pag-ibig sa akin. Ni mabanggit nga ang pangalan ng kanyang ama, ayaw niyang marinig, sapagkat andito na yung puot sa kanyang dibdib. Subalit bilang ako ay tinanglawan ng banal na Espiritu at kumilala sa kanya, ang wika ko sa kanya, anak, gaano man kasama o gaano man ang pinagdaanan mo sa iyong tatay, hindi ka dapat magalit sa kanya. Sapagkat hindi ka mabubuhay kung wala siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat hindi tayo marapat magtanim ng galit. Sabi ko, patawarin mo siya at ipanalangin mo na nawa sa kanyang bagong buhay, sa kanyang pamilyang bago, maging mabuting magulang na siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat isa sa mga bagay na yan, doon mo natututunan na nagpatawad ka na nagbibigay ka na ng pagmamahal, na yung mahirap patawarin ay kaya mo nang patawarin. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon, ang anak ko, malaki na siya, magpi-50 na siya, subalit, purihin at Panginoon, sa kalinga at gabay ng banal na Espiritu, lumalaki siyang mabuting bata na may takot sa Diyos, at yung dati niyang malulungkutin, ngayon masaya na siya sapagkat ang Diyos ang nagpapasaya sa kanya. Sapagkat tumubo na ang tunay na pag-ibig sa kanya, ang tunay na pagpapatawad, sapagkat iyon nga ang tinanggap namin sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, kung kayo man ay may pinagdaraanan, idulog nyo sa ating Panginoon, humingi kayo ng gabay at patnubay na ibigay sa inyo ang katatagan ng Espiritu ng pag-ibig. Sapagkat pag ito ang nadako na sa puso nyo, kahit ano pa, kaya nyo nang lagpasan sapagkat may pag-ibig na kayo sa kapwa nyo. Hindi man sa mga mahal nyo sa buhay, kundi sa kapwa nyo, ibigay nyo ang pag-ibig at magagalak ang puso nyo. Amen po ba yon? Sapagkat sa tuwina, ala namang nga taong perpekto, sapagkat isa lang ang perpekto ang ating Panginoon. Subalit tayong mga tao, kahit gaano tayo nagsusumakit sa ating Panginoon, nagkakaroon din tayo ng ibig sabihin pagsemplang. Subalit sa ating pagsemplang na yon, andyan agad ang recovery natin na mali yung ginawa natin. Nagre-repent agad tayo sa Panginoon sapagkat mayroon tayong Diyos na buhay na nakakakita sa atin at nahihiya na tayong gumawa ng hindi marapat sa Kanya. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, ibigay po natin ang ating pagpapatawad sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, mga anak, unawain natin sila. Ibigay natin ang tamang pagpapayo sa kanila na madama nila ang tunay na pag-ibig, na pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Sapagkat sa pag-ibig na yan, diyan sisibol ang kagandahan ng relasyon ng isang buong pamilya. Sapagkat kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya magagawang saktan. Sapagkat isasaalang-alang mo ang kanyang nararamdaman. Sapagkat kung tunay kang nagmamahal, minsan kahit ikaw na ang masaktan dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo, hindi mo na alintana ang sarili mo. Sapagkat ang gusto nga ng ating Panginoon, mag-ibigan tayo. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, kung may nakikita man tayo, bakit ganito si ganon? Yung anak niya sobrang hindi mabuti, kung ano ginagawa, minamahal pa rin niya. Sapagkat iyon ang nais ng Panginoon, mahalin yung anak at ipadama ang tunay na pag-ibig. Upang sa pag-ibig na yon, magbago ang kanyang anak. Ganon din po tayo, dahil kahit gaano tayo kasalanan natin nagagawa dito sa sandaigdigan, subalit nandyan ang ating Panginoong Hesukristo, patuloy at patuloy tayong minamahal, patuloy at patuloy tayong pinatatawad sa ating mga kasalanan. Ang nais lang na ating Panginoon, maibalik din natin ang ating pagmamahal at pagpapatawad sa ating kapwa. Mga kapatid, ang nais ko lamang iwan sa inyo, nawa sa araw-araw na pagbabahagi ng banal na Espiritu upang imulat sa atin ang tamang landasin na dapat nating itanim sa ating puso. Matiim tayong makinig at isabuhay natin ang lahat ng aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. At tayo rin po ang magbebenepisyo ng katatagan, kapayapaan, kapanatagan, na kahit anumang pagdalisay ang dumating sa atin, hindi tayo natatakot sapagkat batid natin na may Diyos na buhay na tayong aasahan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po. Salamat sa iyo, mahal na kapatid. Nawa ang lahat po ay nakaunawa sa bawat ibinahagi ng bawat isa at nawa higit niyo pong maunawaan na sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ang tunay na
ginagamit ng ating Panginoon upang maghasik ng mga aral sa bawat araw, ay huwag niyo pong pahintulutan na hindi niyo marinig, kundi pakinggan niyo pong mabuti at ilagak niyo po ang inyong puso sa ating Panginoon upang ang bawat aral na yan ay makapanahan sa ating kalooban na magiging daan na tayo magbagong buhay. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito.